Mic. Sound check. Mic. Mic test. 1, 2, mic test. Yun, all goods. Kamusta mga kamukha? Pasok tayong trabaho again. Ayun, sana ayos lang ang lahat. Kamusta kayo? Alam ko naman, marami sa atin binaha talaga. Pati kami dito, binaha kami. Pero improving tong village namin kasi hindi siya tumaas katulad ng dati na umaabot sa loob ng bahay. Binaha kami rito pero sa labas lang. Pero meron ditong mga bahay na inabot na. Pero yung sa amin kasi medyo mataas pa yung tiles nung sa loob ng gate. So hanggang dun lang umabot sa may labas ng hanggang dun lang sa tiles namin sa gate umabot. Hindi siya umabot doon sa loob ng bahay. Mabuti naman kasi napakahirap maglinis. Pero dito mataas na dito, mga siguro umabot na rin ng halos magtutuhod na yung lalim dito. So hindi na talaga makakadaan yung mga motor. Kaya nung Monday hindi ako nakapasok ng trabaho nung gabi kasi malalim yung tubig, lalo na dito sa amin sa palabas dito. Yan, baka itirik na yung motor ko pagka dumaan ako dito. So hindi na makalabas. At saka dyan sa Kambal hindi na rin makadaan. Umapaw yung creek dito. Yan, dito pinakamalalim paglalabas ka dito sa amin nung Monday. So ayun, alam ko maraming binaha. Sana ayos lang kayo, ligtas naman kayo. Ganyan talaga. I feel you guys, yung mga binaha. Kasi kami dito sanay na rin kami. So kaya pagka yung may ganyan, talagang minsan hindi kami nakakatulog sa gabi. Pagka yung tuloy-tuloy pag-ulan, mapupuyat ka talaga. Kasi binabantayan mo yung level ng tubig dun sa labas ng bahay nyo na baka pumasok na eh. Siyempre nakikiramdam ka, pakiramdaman yung laban dyan eh. Tapos dito hindi ka na makakadaan dito. Malalim na dito, malalim sobra. Baka abot tuhod, hita hanggang bewang na dito. Mapo kasi itong creek na to. Ayan o, bakas pa nga yung mga putik. Yan dito, apaw yan, lagpas gutter, lagpas dyan. Ayun, so wala talaga makakadaan. Kaya nung Monday di na ako pumasok, di ko na pinilit kasi mahirap. So ayun na yun, nag-sacrifice na lang tayo ng isang araw sa trabaho. Kaysa naman, di ba, marami na namang masasayang na gamit. Kasi babae yung kapatid ko, so hindi nun kaya hinto muna tayo, sara natin yung doon na sa maliwanag. Sara natin yung kapote natin, medyo umaambon eh. Pero ngayon makamukha good news kasi hindi na masyadong malakas yung pagulan. Pero wag pa rin tayong pakakampante kasi meron pang madami pang papasok na bagyo. Tapos may mga habagat pa. Sana hindi na gumanon, tumodo ng malupitang ulan yung heavy rain. Napakahirap kasi ang bilis bumaha. Ayun, mabuti naman ngayon humupa na yung mga baha dito sa amin. Sana sa inyo rin humupa na yung baha. Pasok tayo ng trabaho dito. Kahit dito binaha din eh. Maraming lugar ngayon na hindi naman binabaha dati, pero binaha na ngayon. Binabaha na ngayon. Yung Commonwealth nga dati di naman binabaha ng ganun yun, pero ngayon mistulang nung Monday naging parang ilog yung Commonwealth eh. Talagang hindi na rin madaanan eh, diba? Kaya ano na ngayon, marami ng binabahang lugar. Mag-iingat tayo palagi. Wait lang, zipper ko yung kapote, maambon eh. Wala nga pala akong baon yung araw. Ganun, hindi ko makita. Zipper ko lang siya in case na bumuhos. Aangat ko na lang yung zipper. And yan, dito na tayo sa Mensa Palengke. Let's go. Ayun mga mukha, samahan nyo ako
pasok tayo ng trabaho ngayong araw. Grabe, kamusta? Kamusta naman yung baha sa inyo? Nakakalakas na makapeste ng mga baha ngayon, no? Daming nasasayang ng mga gamit natin dahil sa baha. Daming napapatapon. Mga damit pag nabasa dito sa amin, iba yung baha. Pag yung damit nabaha, magiging kulay putik na. Magiging kulay putik na, tapos kahit lalo na kung kulay puti, tapos kahit anong laba mo ron, wala na, madilaw na yun. Ganun katindi kumapit mga putik dito. Pero netong bumaha, iba yung natira, parang burak na mabaho. Hindi ko alam saan galing yun. Hindi naman ganun ang putik dito sa amin pag bumaba. Ang putik dito sa amin pag bumaba, kulay pula na yung parang pang paso, yung mapulang putik talaga. Ngayon yung putik na naiwan, mabaho, burak, kulay itim. Hindi ko alam saan galing yun, kasi hindi naman ganun ang buhangin ng bundok namin dito. Siguro galing sa basurahan, kasi merong dam site dito sa amin sa bundok kadiri. Tsaka mabaho yung amoy kanal talaga, literal na kanal. Pero improving yung drainage system nung village namin, kasi dati naiipon talaga. Tapos nauna pang bumaha dun sa may street namin kaysa sa labas. Pero ngayon sobrang lalim na dun sa labasan namin, apaw na yung creek. Pero dun sa may bahay namin, di pa rin inabot yung flooring. So ang ibig sabihin lang nun, nagko-continuous flowing na yung tubig palabas, papunta ng ilog, papunta ng mula creek, dire-diretso ng ilog. So ayun lang naman importante dyan, yung may madaluyan na tama yung tubig. Huwag lang mako-corner yung tubig na maiipon, katulad nung nangyayari sa amin dati. Talaga naman, yung mga kanal sa amin puro putik na, barado ng putik, kaya di makadalo yung tubig. Ayun mga mukha, let's go. Pasok tayo ngayon. Maswerte pa rin tayo kumpara sa iba, kasi yung iba talagang inaabot yung mga bahay. Ayun, mag-iingat tayo palagi. Talagang pag buwan ng July, August, September, October, November hanggang December, matik yan, daming bagyo, no? So hopefully gumanda yung panahon, makapagpatuyo tayo ng damit. Kasi grabe, yung mga nilabang ko sa loob ko na ng bahay sinasampay. Hopefully maaraw na at magtuloy-tuloy na ang magandang panahon. Let's go, pasok muna tayo ng trabaho sa ngayon. Grabe, nagugulat ako sa daan, kasi tuwing tag-ulan parang nahuhukay din yung daan. Mas lumalalim yung mga lubak. Doon nga sa C5, merong malala doon na pag nasagasaan mo talaga, aksidente talaga yung mangyayari sa iyo. Grabe, pag umuulan parang hinuhukay ng tubig. Parang syempre lalong lumalambot siguro yung simento. Kaya meron pa tayong 2 bar, kaya pa na itong pumasok ngayon. Wala nga lang pala tayong baon, bili tayong tinapay. Tinapay na lang baunin natin ngayon. $9.50 going to BGC. Sana hindi ako balate. Sana wala masyadong traffic. Let's go. Dito na tayo, Banaba stoplight. Dito ayun, lalim no, putik. Parang pag tagulan may nabubuong sinkhole sa kalsada, putik. Kung nasagasaan mo, maaksidente ka talaga. What's up mga kamukha? Nandito na nga pala tayo sa Concepcion, Marikina.
Bili tayo ng tinapay. Magbaon tayo ng tinapay ngayon. Oh, bukas ba yung pan? Coco pan. Doon tayo bibili ng tinapay sa Coco pan. So ang taas. Paano ba to? Lang kaya Coco pan. Bili tayong baon. Ano po? Yan na po yung available bread. Ito na lang na. Ano? Ito lang po. Ito na lang po. 3 piraso lang. Ito. Tatlong chocolate. Oo. Yan lang, sir. Oo. Oh, yun na. Oh. Double cheese roll. 45 lang. Wait lang po sa check. Okay lang po. Sukle, 45, 55. May 5 ako dyan, ah. Sir, paano na? Thank you po. Go, Gutter Gaming. Bumili kasi tayo din eh. Baon tayong tinapay, 3 piraso lang. Pwede na yung pang break time. Pang tawid gutom sa first break. Tapos sa lunch yun, hanap na lang tayo ng matitirang pagkain doon. Let's go, alas 10 na. 1 hour mula dito hanggang BGC. Kaya yan. Mukhang wala naman traffic ngayon. Labasan nga lang ng truck siguro ngayon. As always. Let's go. May pagbakbakan tayo sa truck sa C5. Mga idol.
medyo kinakatihan tayo ng lalamunan dahil na rin to sa sama ng panahon ng mga nakaraan. Medyo ngayon no, hindi na ganoon kaulan, pero nakakapote pa rin ako kasi gusto ko tuloy-tuloy yung biyahe ko. Gusto ko hindi tayo na interrupt ng ulan. Siyempre mahassle din. Let's go. Mga ganyang kahina kaya pa yan. Pag medyo lumakas na off cam. Let's go. Tatagos lang tayo ng Bayan Marikina. Nakakainis, naglolo ko yung signal light ko. Yung switch na ito, mabugahan nga ng WD-40 naninikit eh. Syempre matik yan pag tag-ulan. Lakas pa naman makakalawang ng ulan, tubig ulan. Pero walang lalakas makakalawang ng tubig alat. Let's go. Ito na, Bayan Marikina tayo. Yung level ng tubig dito nung napapadaan-daan ako galing trabaho 14 lang, 14. Pero nung Monday umaabot sa third alarm yan. So ang first alarm niyan is 16 yata. Tapos 17 yata yung second alarm. Tapos 18 to 19 yung third alarm. Pero umabot sa third alarm yan. Hindi ako sigurado sa level pero yun lang yung check nga natin. Basta umabot yan ng third alarm. Ibig sabihin kasi nung third alarm, ano na yun, yun na, ano na yun, yun na yun. Yun na yun ang putik. Kasi first alarm, lilikas muna kayo, kailangan nyo nang lumikas. Pero yung third alarm, lubog na yun. Lalim na nun, third alarm. Let's go. Second alarm nga lang dati, baha na sa amin eh. Mula hanggang bewang na eh, dun sa labas ng bahay namin. Tapos sa loob ng bahay hanggang tuhod na yung lalim eh. Second alarm pa lang ng Marikina dati yon. Pero ngayon umabot ng third alarm hanggang ano. Pero sa bahay, hindi inaabot bahay namin. So may may pagbabago, may improving, may nangyayari. Tandaan nyo, may nangyayari. May hindi nung nakaraang baha na sinapit namin, second alarm lang nun. Pero grabe na, parang ilog na yung village namin. Pero ngayon umabot sa third alarm. Ibig sabihin gano'n kadami yung level ng tubig na binuhos sa buong bundok, sa buong lugar. So naipon sa may, siyempre ang bagsak lahat sa Marikina River eh. So ganun kataas yung volume na naging tubig. Pero yung village namin, feeling ko naging continuous flowing yung tubig dun sa loob ng village. Kaya hindi siya mabilis umangat. So tuloy-tuloy lang siya, nagpo-flow lang siya papunta dun sa Marikina River. Kahit gaano kalakas yung ulan, kahit gaano ka-heavy rain yan, kahit ilang oras pa yan, basta mahalaga hindi nag-i-stack up yung tubig dun sa lugar namin. Nagpo-flow siya dire-diretso dun sa ilog. Yun, ganun lang kababa ang aabutin. Hindi aabutin ng flooring ng bahay namin. Sa kalsada lang talaga, mababahain talaga yung kalsada, gutter deep, or minsan mas malalim. Muntikan na nga kami, muntik lang, sa may gate lang, hanggang gate. So siguro mga 2 dangkal ng tubig yung tinaas. So almost hanggang tuhod na yun. Pero yung iba dun sa aming bahay na pinasok na yung loob. Pero ano yun,
mababa pa yun kumpara sa baha na naranasan namin dati na talagang sobrang lalalim talaga. At saka malakas yung tubig talaga, nagwawala. Parang yung imbis na dun sa creek dadaloy, parang sa village namin dumaloy lahat. Eh ngayon mukhang improving naman kasi hindi na nangyari yung katulad last year. So mas tinubig man kami, hindi kasing level nung tubig last year. So para sa akin may nangyayari, improving yung mga project dyan. So suporta pa rin tayo dyan kesa wala. Tandaan nyo, kesa wala. Yung mga sa gobyerno, yung okay na may ginagawa kesa wala, di ba? Siguro pag may ginagawa may maibabash kayo, pero pag walang ginagawa wala kayong mabash, di ba? Kung saan mayroong ginagawa dapat suportahan natin yan at dapat matapos. Yun naman para sa government natin, dapat tapusin naman, huwag itetenga. Lalo na tag-ulan, kailangan nagsasuffer yung buong bayan. Pero kasi tabi kasi kami ng bundok eh. Dati ng problema yung mga pagragasan ng tubig sa lugar namin. So yun nga, tamang pagdadaanan ng tubig ang kailangan. Yung Patiis, puta, river na yun eh. Meron kasing street doon sa amin sa Patiis River. Patiis River na yung tawag ko. Malala kasi sa kalsada dumadaan yung tubig. Mula bundok. Ito na, C5 na tayo, let's go. Wala namang ulan ngayon, so all goods. Let's go. Ingat tayo lahat, mga kumukha, ingat ha. Sa mga bumiyahe papasok ng trabaho, ingat tayo. Madulas pa rin yung kalsada kahit wala na masyadong ulan ngayon. Basa pa rin yung kalsada natin. Ingat. Yay. Grabe. Oh. Shit. Lo. Ang lalim ng iba. Grabe. Yung ulan bumubuo ng mga butas-butas. Ay! Nakupo tayo ngayon ha. Uy! Shit! Buti na lang matulin ako. Nakakagulat yung mga butas. Yung mga hindi ko naman expected na may butas doon. Biglang lagi akong dumadaan kaya rito, pero nagugulat ako may mga biglang butas na dati wala naman. Pilitan tuloy ako mag-open ng visor. Tigas Pasig na tayo. Abot.
tayo. Hindi, may stoplight pa pala dyan. Putek, inuubo tayo mga mukha. Nako, hindi gumagana stoplight ngayon dito. Ingat kayo dito ha. Oh, baka mamaya galing kayo sa buwelo, makakana kayo ng ganyan, no? Bigla pumasok. Wala kasi, nakatigil yung stoplight. Naka-off. Wala na, ahon na tayo. Lalaki ng truck, oh. Mabilis lang talaga biyahe rito eh, kung walang traffic talaga. Gantong gabi, mga 30 minutes siguro, more or less. Pasukan mo, Lods. Kaya Lods, pasukan mo. Okay, idol, pasukan mo, idol. Nako. Sorry. Nagkaroon ng sinkhole dun ah. May graba pa. Ayan oh. Kakaroon ng butas-butas yun. Lipat. Diyan ka lang. Oh, nako. Laki na ito. Aray ko po. Nagsara ako ng bahay, sir. Di ko nakita yun ah. Maambon, mahina lang. Malakas makapagkasakit yan. Dito na tayo, Kalayaan, 10:20. Diba kaya naman bumiyahe ng 30 minutes.
sa akin hindi nagsisignal eh. Nandito na tayo sa market. Kakaroon ng mold yung camera ko pagka nagiinit na yung lens nya. Bad trip. Minsan kasi nadadala ko sa office tong camera tapos nalalamigan dun sa aircon. Parang ewan ko ano nangyayari sa lens. Hindi naman sobrang lamig, sakto lang. Sa locker ko lang. Pero dapat hindi naggaganon, di ba? O paano kung ginamit mo to sa winter? Malamig sa labas, biglang mainit naman yung camera. So, maggaganyan yung lens nya. So, pangit. Yun lang napansin ko sa camera ko ngayon. Pag umiinit na yung camera ko, nagbi-build siya ng parang moist sa loob na ewan ko anong tawag sa ganun, namumuti, nagiging namumuti yung lente. Dapat hindi ganun. Minsan talaga hindi perfect ang pagkagawa ng mga bagay-bagay since gawa lang naman ng tao yan. Di naman yan gawa ni Lord na perfect. Gawa lang ng tao talaga, walang perfect. Meron at meron. Oops. Ba't to helmet?